Tikbalang na manliligaw ni ate sa isang liblib na baryo sa bayan ng Chaong, Quezon. May magkapatid na babae, si Ate Liza, isang dalagang maganda, maayos magdamit, at hinahangaan ng mga kalalakihan sa baryo, at si Rina, ang kanyang bunsong kapatid na mapagmasid at tahimik lang sa bahay. Malapit lang sa kanilang tahanan ang kakahuyan ng Pan-Abangan, isang lugar na iniiwasan ng mga taga-baryo tuwing gabi. May mga kwento tungkol sa mga nilalang na nagkukubli roon, pero para sa magkapatid, ito'y simpleng gubat lang. Isang gabi, habang abala si Rina sa paghuhugas ng pinggan, narinig niya ang pagkatok sa kanilang gate. Alas 9 na ng gabi, napatingin siya kay Ate Liza na noon ay nagsusuklay sa harap ng salamin. Rina, ikaw na nga ang tumingin, baka si Mang Jerry lang yan na nag-aalok na naman ng gata, sabi ni Ate Liza. Sumilip si Rina sa siwang ng bintana, hindi niya maaninag ang mukha ng tao sa dilim, pero matangkad ito, tila sobra sa taas sa normal. Puk, tanong ni Rina habang dahan-daang binubuksan ang pinto. Magandang gabi, wika ng lalaking may malalim at parang makalumang tinig. Nais ko sanang makausap si Binibining Liza. Napakunot noo si Rina. Sino po sila? Isang tagahanga, hindi ako magtatagal, 1 minuto lang. Paglingon ni Rina, lumapit na si Ate Liza sa may pintuan. Napako ang tingin nito sa bisita. Matikas ang tindig ng lalaki. Suot nito'y barong Tagalog na parang hindi uso sa kasalukuyan. Ang mukha nito'y may taglay na tikas, ngunit may kakaibang tapang sa titig. Ako po si Elias, wika ng lalaki. Matagal ko na pong nasusulyapan si Binibining Liza sa tuwing siya'y dadaan sa tapat ng kakahuyan. Kung mamarapati niyo po, nais ko siyang ligawan. Napatingin si Rina kay Ate Liza, na tila nagulat ngunit may halong pagkakilig. Hindi ko po kayo matandaan. Saan po kayo nakatira? Sa dulo ng Pan-Abangan, sagot ni Elias. Sa likod ng mga kawayan, napabuntong hininga si Rina. Ate, wala namang bahay doon, 'di ba? Bulong niya. Ngunit ngumiti lang si Ate Liza. Maraming salamat po, Ginoong Elias, pero baka po gabi na, baka gusto niyong bumalik na lang sa mas maagang oras. Tumango si Elias, makatarungan ang iyong sagot, babalik ako bukas sa ganito ring oras. At sa isang iglap, parang nawala sa dilim si Elias. Kinabukasan, habang namamalengke ang magkapatid, natanong ni Rina ang mga tindera, Ate Norma, may kakilala po ba kayong Elias na nakatira sa likod ng Pan-Abangan? Napakunot noo ang matanda, wala akong kilalang Elias doon, at wala namang bahay sa likod ng kakahuyan, puro ligaw na damo at malalaking puno lang doon, iya. Lalong nabahala si Rina, ngunit si Ate Liza ay tila hindi iniinda ang sinabi. Pagkauwi nila, abala na agad si Ate Liza sa pag-aayos. Nagsuot ito ng puting bestida at inayos ang buhok na parang may kasalubong. Ate, sigurado ka ba sa gagawin mo? Tanong ni Rina. Wala namang masama kung makipag-usap lang, baka naman mabait siya. Pagpatak ng alas 9, narinig na naman ang katok at sa pangalawang pagkakataon, bumungad si Elias, suot pa rin ang parehong barong, walang bahid ng alikabok o pawis. Magandang gabi, Liza, bati nito. Sa sumunod na araw, gabi-gabi nang dumarating si Elias, laging eksaktong alas 9, hindi natitinag sa ulan, sa dilim, o kahit sa tahol ng aso, lagi itong maginoo, mapagkumbaba, at tila laging may dalang bulaklak mula sa kakahuyan. Ngunit sa bawat pagdalaw ni Elias, napapansin ni Rina ang unti-unting pagbabago kay Ate Liza, nanlalalim ang mga mata, lumalalim ang boses, at tila may laging kinakausap sa kanyang panaginip. Isang madaling araw, naalimpungatan si Rina at nakita niyang wala si Ate Liza sa higaan. Sa pagkataranta, bumangon siya at lumabas. Hindi niya akalaing makikita si Ate Liza na nakatayo sa tabi ng kakahuyan, nakatingala sa buwan, at may hawak na halamang hindi karaniwan. Ate, sigaw ni Rina. Lumingon si Ate Liza, nangingitim ang gilid ng mga mata nito. Hindi mo naiintindihan, Rina, mabuti siyang lalaki, inaalok niya akong sumama sa kanyang paraiso.
Paraiso, tanong ni Rina, nanginginig, sa kakahuyan. Hindi lang ito basta gubat, may ibang mundo roon, at ako raw ang kanyang magiging reyna, sambit ni Liza habang lumalakad palapit sa dilim. Dali-daling hinayla ni Rina ang kanyang ate pabalik, hindi ka pupunta roon, ate, hindi mo siya kilala, hindi siya tao. Pagbalik sa bahay, nagsimula ng bantayan ni Rina ang bawat kilos ni ate Liza, ikinandado niya ang mga bintana, nilakasan ang dasal sa bawat gabi, ngunit sa tuwing mag-aalas 9, naroon pa rin si Elias, naghihintay sa labas ng bakod. Sa gabing iyon, napansin ni Rina na ang mga paa ni Elias, hindi normal, may pagkakabayo. Mabilis na napaatras si Rina mula sa bintana, nanginginig ang kanyang katawan habang pinagmamasdan si Elias na nakatayo sa may bakod, matikas pa rin, nakangiti pa rin, ngunit ang mga paa, mahaba, may balahibo, at halatang may pangkabayo ang pagkakabuo. Hindi ito tao, isa itong tikbalang, dali-daling sinunggaban ni Rina ang kanyang cellphone at tinawagan si Mang Gusteng, ang matandang albularyo sa baryo. Mang Gusteng, tulungan niyo po kami, hindi po tao ang nanliligaw kay ate, tikbalang po siya. Isarado mo lahat ng bintana, huwag na huwag mong hahayaang may makalabas o makapasok, dadaan ako riyan ngayon din, sagot ni Mang Gusteng. Habang hinihintay si Mang Gusteng, sinubukan ni Rina gisingin si Ate Liza, ngunit tulog ito, malalim ang hinga at tila hindi na siya naririnig, hindi magising, parang nasa ilalim ng hipnotismo. Sa kamay ni ate, nakapulupot ang isang pulse eres na yari sa hibla ng puno, hindi ito kanya. Tumunog ang katok, eksaktong alas 9, Liza, tawag ni Elias mula sa labas, oras na, ipinangako mong sasama ka. Bumangon si Ate Liza, tuloy-tuloy ang lakad patungo sa pinto, tinangka siyang pigilan ni Rina, ngunit parang may lakas na hindi niya matapatan ang kanyang ate. Liza, sigaw ni Rina, pagbukas ng pinto, tumambad ang anyo ni Elias, tila sumisidlan ng kadiliman, ang kanyang anyo'y unti-unting nagbabago, ang kanyang ulo'y humahaba, tumutubo ang malalaking tainga, at ang katawan niya'y nagiging mas matipuno, mas nakakatakot. Ngunit hindi natakot si Liza, sa halip, ngumiti ito. Tinatanggap ko ang alok mo, Elias, aniya, pagod na ako rito, pagod na akong tumanggi sa mundong hindi ako naiintindihan, at humakbang si Liza papunta sa lalaki, ngunit sa oras ding iyon, dumating si Mang Gusteng, bitbit ang sako ng dahon ng saging, langis, at isang kahoy na cross na may nakapaikot na buntot ng kabayo. Sa ngalan ng mga ninuno, ako'y humaharang sa bisitang hindi banal, sigaw ni Mang Gusteng habang itinutok ang cross kay Elias. Nagsisigaw si Elias, napaatras ito, nagliyab ang paligid ng kanyang katawan, at mula sa anino niya, lumitaw ang kabuoang anyo ng tikbalang, matangkad, balahibuhin, may malaking ulo ng kabayo at pulang mata. Hindi niyo siya maaangkin, Elias, sigaw ni Rina, habang niyayakap si Liza at pilit siyang hinihila pabalik, hindi siya para sa'yo. Siya ay sakin, galit na sigaw ng tikbalang habang ang hangin sa paligid ay biglang lumakas, ang mga punong nasa kakahuyan ay yumuko sa lakas ng ihip, at ang lupa ay tila gumagalaw. Ngunit hindi natinag si Mang Gusteng, Rina, ihagis mo ang langis sa kanyang paa. Dali-daling kinuha ni Rina ang maliit na bote ng langis mula sa sako ni Mang Gusteng at inihagis iyon sa mismong paanan ng tikbalang. Nang tumama ang langis, bigla itong umusok, napaatres si Elias habang sumisigaw ng malalalim, nakabibinging tunog. Hindi pa ito tapos, babalikan ko si Liza. Sa huling pagkakataon, lumundag si Elias patungo sa kagubatan, kasabay nito ang malalakas na yabag ng kabayong tumatakbo sa di mabilang na direksyon. Tumahimik ang paligid, dahan-daang bumalik ang ulirat ni Ate Liza. Rina, anong nangyari? Bulong nito, tila bagong gising. Yamakap si Rina sa kanyang ate, tapos na, ate, nandito ka na ulit, hindi kanya nakuha.
Makalipas ang ilang araw, ibinalik ni Mang Gustang ang lahat ng mga gamit sa kanyang lumang sisidlan. Bihira nang lumitaw ang mga katulad niyang tikbalang, pero kapag may nakita silang Kat Angie tanging babae, sinusubukan nilang akitin ito para gawing reyna sa kanilang daigdig. Anong dapat naming gawin para hindi na siya bumalik? Tanong ni Rina. Maglalagay ako ng batong buhay sa harap ng bahay nyo, at tuwing Biyernes, magsusunog kayo ng dahon ng saging na may asin. Huwag niyong papasukin ang sino man pag alas 9 ng gabi, lalo na kung di nyo siya kilala. Tumango si Rina, gagawin po namin yon. Pag-uwi nila ni Liza, tuluyan ng pinutol ang mga bulaklak na dating ibinibigay ni Elias, itinapon nila sa apoy ang pulse heiress at ang halamang hawak ng kanyang ate. Mula noon, hindi na muling bumalik ang tikbalang, pero gabi-gabi, tuwing alas 9, nagsisindi pa rin si Rina ng kandila at binabantayan ang kapatid, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang sa mundong ito, may mga nilalang na handang gumawa ng lahat para sa pag-ibig, kahit hindi sila tao. Kinabukasan, walang kibuan sa loob ng bahay, si Ate Liza ay tulala pa rin habang kumakain ng lugaw na inihanda ni nanay, si Bunso naman ay nagkukulong sa kwarto, takot sa mga narinig kagabi. Ako na may palihim na binabantayan si ate, lalo na't paulit-ulit niyang hinahaplos ang telang may kakaibang berdang kabayo na nahulog mula sa bulsa niya. "Tay, okay ka lang ba talaga?" tanong ko habang tinataktak ko ang mga mumo sa mesa. Tumango lamang siya, pero ang mga mata niya ay tila laging nakatingin sa kawalan, iba ang kinikilos niya mula ng gabing iyon. Pagsapit ng hapon, nagpaalam si ate na lalabas daw muna, maglalakad-lakad lang ako sa may bukirin, aniya, gusto kong magpahangin. Mabuti pa, sasamahan kita, sabat ko, pero mabilis siyang umiling. Hindi na, gusto ko mag-isa, saglit lang naman ako, sagot niya na may halong irita sa boses. Dahil dito, pinayagan na lang siya ni nanay, pero may iniabot na kwintas na may cross. "Isuot mo ito, anak," pangontra, marami ng kakaibang nangyayari nitong mga nakaraang araw. Napilitan siyang isuot iyon, pero nakita ko sa mukha ni ate ang pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang oras, hindi pa rin siya bumabalik, dapit hapon na, pero wala pa ring bakas ng kanyang mga yapak pabalik sa bahay, kaya't nagpa siya si tatay na maghanap kasama ako at ilang kabataang kapitbahay. Habang nililibot namin ang palayan at masukal na bahagi ng kakahuyan sa may dulo ng ilog, may napansin akong mga bakas ng sapatos ni ate, ngunit ang ikinabigla ko, kasunod ng kanyang mga bakas ay may mga marka ng sapatos na malaki at tila may halong hugis kabayo. "Dito tayo," sabi ko sa grupo, tahimik naming sinundan ang bakas hanggang sa ito'y tuluyang naglaho sa gitna ng mga matataas na damo, biglang humampas ang malamig na hangin, isa sa mga kasama namin ay napasigaw, "Ayun siya!" Sigaw ni Mario habang itinuro ang isang punong akasya, sa ilalim nito, nakatayo si ate, nakangiti, pero tila hindi siya ang ate naming kilala. Nilapitan namin siya. "Liza," sigaw ni tatay, "anong ginagawa mo rito?" Ngunit hindi siya sumagot, imbes ay inilagay niya ang kamay sa dibdib at may ibinulong. Naramdaman ko ang pagtaas ng balahibo ko. Mula sa likuran ng punong kahoy ay unti-unting lumabas ang isang nilalang, isang lalaki na ang mukha ay matikas, may matangkad na tindig at buhok na tila hinagod ng hangin. Ngunit ang hindi maitatanggi, ang kanyang mga paa ay hindi normal, binti ng kabayo. Napaatras kami, si tatay ay agad hinablot si ate, "Umalis ka riyan, Liza, halika na." Ngunit mabilis ang nilalang, sa isang iglap, lumundag siya at napagitnaan sila, wala siyang ginagawang masama, aniya, boses na malamig at malalim, "Ako ang pinili niya." "Tikbalang ka," sambit ng isang matanda naming kasama, "layuan mo ang bata." Napangisi ang nilalang, "Hindi ko siya nililinlang, mahal ko siya." Nang marinig ito ni ate, tumingin siya sa kanya at ngumiti, totoo ang sinasabi niya, hindi ko na kayang mabuhay sa mundong ito kung wala siya. "Liza, anong pinagsasabi mo?" tanong ko, nanginginig, "Hindi yan normal, tikbalang siya, hindi siya tao."
Pero tila wala nang makakagising kay ate, lumapit siya sa tikbalang, hinawakan ang kamay nito, at sumandal sa dibdib nito na para bang nasa isang romantikong dula. Gusto sana naming agawin si ate, pero bago pa kami makalapit, ang tikbalang ay sumipol ng 3 beses, mula sa paligid ay lumitaw ang mga kabayong itim, tila mga tanod niya, ang kanilang hiningay mabigat, at ang mga matay pulang-pula. Kung pipilitin ninyong kunin siya, babala ng tikbalang, magkakaroon ng pagdanak ng dugo. Nagkatinginan kami, walang gustong sumugal sa panganib, si tatay ay nakapikit, nangingilid ang luha, Liza, anak. Tumitig si ate kay tatay, patawad, pa, pero dito ako masaya, sa piling niya. Biglang nawala ang mga kabayo, maging ang tikbalang at si ate, parang inagaw ng hangin at kasabay ng tunog ng mga yabag na mabilis na lumalayo. Bumalik kami sa baryo na walang imik, walang makapaniwala sa nangyari. Kinabukasan, umakyat si Kapitan kasama ang ilang tanod sa bundok upang maghanap muli, pero wala silang nakita. Doon na kami nagsimulang maniwala na si ate ay tuluyang inangkin ng nilalang na iyon, ng tikbalang na sinasabing manliligaw ng mga dalaga. Subalit isang gabi, habang ako'y nag-iigib sa poso, may narinig akong pagaspas ng hangin. Paglingon ko, may isang sobre sa tabi ng balde, dahan-dahan ko itong pinulot, sa loob ay may sulat, sulat ni ate. Nanginginig ang mga daliri ko habang binabasa ang liham na iniwan ni ate sa may poso. Ang tintay hindi tinta ng ballpen, tila itim na dagta ng punong kahoy, pero pamilyar ang sulat kamay, kay ate nga. Mas mahigit wag ninyo na akong hanapin, masaya ako, hindi ninyo naiintindihan ang koneksyong meron kami, huwag kayong lalapit sa kanya, lalo na sa gabi ng kabilugan ng buwan, may bantay siya, at hindi siya magdadalawang isip. Pagkabasa ko'y agad akong tumakbo pabalik sa bahay, ibinigay ko ito kay tatay, galit ang umapaw sa kanya. Hindi ko hahayaang maaga ang anak ko ng isang nilalang na kabayo ang paa, mariing sambit niya. Kinaumagahan, tinipon ni tatay ang ilan sa matatapang na lalaki sa baryo, sina Mang Doro, si Berto na dating sundalo, at si Kaloy na marunong sa panggagamot gamit ang mga halamang gubat, may dala silang sibat, gulok, kutsilyo, at bote ng pinigang bawang na may langis. Ayon sa kwento ng mga matatanda, may kahinaan ang tikbalang, bulong ni Mang Doro, ayaw nito sa langis ng paminta at sa tamang timpla ng pinaghalong dugo ng baboy at dagta ng balete. Wala akong pakialam kung ano pa ang ayaw niya, sigaw ni tatay, ang gusto ko lang, maibalik si Liza. Lumakad kami papunta sa kagubatang pinagmulan ng tikbalang, habang papalapit kami, mas ramdam ang bigat ng paligid, masusukal na ang daan, at unti-unting naging maputik ang lupa. Bigla, mula sa mga damuhan, may hamarang na nilalang, isang dambuhalang kabayong itim, pero hindi pangkaraniwan, may ngiping tulad sa leon at 2 sungay na paikot, galit itong humalakhak at saka sumugod. Sa likod, huwag magkalat, sigaw ni Berto habang inihagis ang sibat. Swak ang tama sa balikat ng halimaw, pero hindi ito natinag, sa halip, sumugod ito kay Kaloy at tinamaan siya ng makapangyarihang sipa, napalipad si Kaloy at bumagsak sa isang puno, nawala ng malay. Labanan natin, sigaw ni tatay, lumundag si Mang Doro at tinaga ng gulok ang leeg ng nilalang, umatungal ito, habang nagsasagupaan, biglang lumitaw mula sa likuran ng mga puno ang tikbalang, matangkad pa rin, mukhang tao sa itaas, pero ang mga paay kabayo pa rin, at ang buhok niya'y humahampas sa hangin habang dumarating na parang hari. Tumigil kayo, sigaw ng tikbalang, hindi ko kayo gustong saktan, pero kung patuloy ninyong sisirain ang katahimikan ng aming daigdig, mapipilitan akong lumaban. Lumapit si tatay, hawak ang kutsilyong may bawang, aisalay mo ang anak ko, hindi mo siya pag-aari, nagtinginan sila, ilang segundo lang, at sumiklab na ang tunay na labanan. Sumugod si Berto, hawak ang baston na may matulis na dulo, at sinaksak ang tagiliran ng tikbalang, umatungal ito ngunit mabilis na tinapak ang lalaki, dahilan upang tumilapon ito sa lupa.
Ngunit bago pa siya makalapit kay tatay, inihagis ni Mang Doro ang isang bote ng dagta ng balete na hinaluan ng asin. Tumama ito sa dibdib ng tikbalang at tila parang sinunog ang balat nito. Aray, sigaw ng tikbalang habang pumupunit ang balat niya sa dibdib. Doon namin nakita, ang ilalim ng kanyang balat ay parang bakal na kumikislap. Hindi siya basta nilalang, may balat na bakal, sigaw ni Mang Doro. Hindi kami umatras, sa halip, sabay-sabay kaming umatake, si tatay ay nagbato ng bawang, si Mang Doro ay tumaga, at ako'y tinusok ng itak ang binti ng tikbalang, umatungal siya sa sakit. Ngunit sa isang mabilis na paggalaw, tinulak niya si tatay, at dumapo siya sa itaas ng isang malapad na sanga ng puno. Ipaglalaban ko si Liza, hindi niyo ako mauunahan, bulong niya. Bumaba siya mula sa sanga na para bang isang mabigat na mandirigma, lumundag siya patungo kay Mang Doro, ngunit nasalubong siya ng asero ng gulok, tinamaan ang kanyang balikat at nagdugo, doon siya napatigil. Bigla siyang tumingin sa akin, hindi mo pa rin nauunawaan, bulong niya. Mula sa likuran niya, may lumabas, si Ate Liza, ate, sigaw ko. Ngunit tumayo siya sa tabi ng tikbalang at nagpakita ng di maipaliwanag na tapang sa mata. Tigil na, please, sabi niya sa amin, hindi niyo alam ang buong kwento. Liza, ginagamit ka lang niya, isa siyang halimaw, sigaw ni tatay. Halimaw ba siya kung siya lang ang tanging gumagalang sa desisyon ko? Tanong ni ate, mariin ang tinig. Bago pa kami makalapit, muling lumundag ang tikbalang, ngayon ay may hawak ng pangil ng baboy ramo, matalim iyon, parang armas, sumugod siya muli. Pero sa pagkakataong ito, sinambat siya ni Berto at inundayan ng suntok sa panga, nagtagpong muli ang mga sandata, pinalibutan namin siya, ngunit tila lalong lumalakas sa bawat hampas. Hanggang sa bumagsak si Mang Doro sa isang hampas ng sanga, si tatay naman ay duguan na rin, ako'y sugatan sa braso. Tumigil ang tikbalang, ayokong patayin kayo, aniya, habol hininga, pero kung ipipilit ninyo, maghahanda akong lumaban hanggang sa dulo. Tigil na, sigaw ni ate, lumingon siya sa tikbalang, hayaan mo silang mabuhay, ako ang pinili ko, hindi sila ang dapat magbayad, tumigil ang tikbalang, tumango ito at humakbang paatras, huling babala, aniya, sa susunod ninyong paglapit, wala nang pag-uusap, naglaho silang dalawa sa pagitan ng mga puno, naiwan kaming duguan, sugatan, at tuluyang nawalan ng pag-asa, ngunit sa puso ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Nagsimulang gumalaw ang paligid nang sabay-sabay kaming sumugod, ang damo sa paligid ay napadapa sa lakas ng hangin na likha ng banggaan ng mga katawan, si tatay, si Mang Doro, si Berto, at ako, sabay-sabay naming hinarap ang tikbalang. Ang tikbalang ay muling lumundag mula sa gitna ng clearing, ang kanyang dalawang paa na may anyong kabayo ay malalakas, bawat apak ay umaalingaw sa lupa, sa kanyang kamay ay may hawak na matulis na kahoy, sinlaki ng braso ng tao, na parang sibat ngunit pilipit at may palamuti ng pinatuyong dahon ng retan. Liza, layuan mo siya, sigaw ni tatay habang inaamba ang palakol. Pero hindi gumalaw si ate, nakatayo lang siya sa gilid ng puno, pinapanood ang sagupaan na tila hirap sa pasya. Mabilis na bumagsak ang unang hampasan, inundayan ni Berto ng gulok ang tikbalang, tumama ito sa tagiliran, pero tila bakal ang balat, pumutok ang dugo, ngunit hindi ito pinansin ng tikbalang, gumanti siya ng sipa, tumilapon si Berto. Ang tibay niya, sigaw ko habang isinusugod ang itak ko, tinaga ko siya sa binti, at sa wakas ay napatigil siya saglit, dumyugo ang kanyang kanang hita. Hindi kayo mananalo sa lugar ko, sigaw ng tikbalang, tumalon siya sa itaas ng isang ugat at muling bumagsak, sabay hampas ng sibat kay tatay, napaurong si tatay, tinamaan siya sa balikat at napaluhod, biglang sumigaw si ate, tama na. Tumigil lahat, maging ang tikbalang ay napatigil sa galit, lumingon ito kay ate, na ngayoy may hawak na piraso ng tela, ang telang may berdang kabayo na matagal nang bitbit ni ate sa kanyang bulsa.
Tama na, Ginoo, wika ni ate sa tikbalang, minahal mo ako, iningatan mo ako, pero hindi ako pwedeng manatili sa isang mundo na kailangang daanin sa dahas. Liza, bulong ng tikbalang, pinili mo ako, pinili kita, noon, pero ang pagmamahal na nagsisimula sa takot ay hindi pag-ibig, patawarin mo ako. Tahimik ang lahat, ang tikbalang ay parang napako sa kinatatayuan, dahan-daang lumapit si ate sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi kita kinamumuhian, pero kailangan kong umalis, may pamilya akong dapat balikan. Mula sa kanyang leeg ay tinanggal niya ang isang piraso ng kwintas, isinuot niya ito sa tikbalang. Bilang pasasalamat, pero ito ang wakas ng ating pagsasama. Tumingala ang tikbalang, sa mga mata niya ay bakas ang pait at panghihinayang, ngunit sa halip na sumugod, umatras siya, tumalikod siya at lumakad papalayo. Ngunit bago siya tuluyang nawala sa kagubatan, binalingan niya kami. Hindi ito ang huling pagkikita natin, sa tuwing may pusong hindi pinakikinggan, muling mabubuhay ang kagaya ko. At sa isang napakabilis na pagtalon, nawala siya sa likod ng mga matataas na puno. Naiwan kaming tahimik, si ate ay lumapit kay tatay at niyakap siya. Pasensya na, pa, hindi ko kayo sinadyang saktan. Ni hindi na kailangan ang paliwanag, sa kabila ng sugat at pagod, niyakap siya ni tatay ng mahigpit. Pagkalipas ng mga araw, bumalik ang katahimikan sa baryo, si ate ay tila naging ibang tao, mas tahimik, mas malalim ang pag-iisip, hindi na siya muling lumapit sa kagubatan, laging suot ang cross na binigay ni nanay, at hindi na rin muli nakita ang tikbalang. Ngunit tuwing sasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, may mga tunog pa rin sa gubat, may yabag na malalakas, at ihip ng hangin na tila may dalang lungkot, at sa bawat pagdaan ng buwan, tuluyang naiwan sa amin ang aral, na ang tunay na pagmamahal ay hindi kinukuha, kundi ibinibigay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa update sa mga bagong kwento paparating.